Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan, a data scientist by profession with more than 18 years of experience in technology and analytics. Alright, sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang ilan lamang sa mga Excel tricks and useful tips na magagamit ng kahit sino. Alam nyo ba mga kaibigan na ang mga kumpanyang ngayon ay hindi naman lahat gumagamit ng mga advanced programming languages. Katulad ng R, Python, Stata, Minitab, at iba pang mga katulad na tools and software. Marami pa rin pong kumpanya, lalo na sa BPO industry, no, sa mga call center industry, ang gumagamit ng Microsoft Excel. Okay, nitong mga nakaraang buwan nga lang po, no, nakaraang taon ay nag-anunsyo ang ilan sa mga kumpanya na sila ay nangangailangan ng mga data analyst, mga data scientist. And take note mga kaibigan, hindi kinakailangan na ikaw o ang applicant ay graduate ng 4-year course o kaya ay mayroong experience, no? Basta't ang requirements lamang po nilang hinihingi ay marunong sa Microsoft Excel. Marunong sa pag-analyze ng mga data. Okay, so yun po ang ituturo ko sa inyo. Based on my personal experience, no, as of this time, as of this moment, ay marami pa rin pong BPO company ang gumagamit ng Microsoft Excel. I tell you honestly, nagtrabaho ako sa ilan sa mga BPO company at matapos kong gawin yung analysis ay sinabihan ako na kung maaari daw bang ilipat ko ito sa Microsoft Excel. Imagine, gumamit pa ako ng tools para maipakita yung analysis na gusto nilang mangyari, para makita yung problema, no, para makahanap sila at makapag-formulate ng mga insights. So, gumamit ako ng Python programming language. And at the end of the day, sabi sa akin ng isang director, can you please transfer it to Microsoft Excel? Okay? Na kung saan ay mas madali naming maiintindihan at mauunawaan. Yung magpapasok ka na lamang ng data, mag-e-enter ka na lamang ng data at automatic nang mako-compute ang data na in-input mo, di ba? So, yun yung ipapakita ko sa inyo. There you go, punta tayo sa Microsoft Excel. So, this is the Microsoft Excel, mga kaibigan, no? Alam natin na ngayon ay napakarami ng mga development, no, sa teknolohiya. Ayan, alam nyo na ang tungkol sa ChatGPT. Ang ChatGPT ay ilan lamang sa mga artificial intelligence tools na kung saan ay magagamit nating gabay sa ating mga ginagawa. Dahil nga ang ChatGPT ay nakipag-partner o ang OpenAI ay kapartner na ngayon ng Microsoft, okay, sa pamamagitan ng OpenAI, ay ginagamit na ngayon ng Microsoft ang ChatGPT, ang AI. Okay, so, ito yung ShowBot. Okay, this is an AI formula generator bot. Okay, so, ano pong ibig sabihin nito? Kung hindi mo alam ang formula, maaari kang magtanong sa chatbot. Okay, halimbawa, what is the Excel formula about COUNTIF? COUNTIF with multiple criteria. Okay, COUNTIF with multiple criterias. Okay, or criteria. Then, click nyo lamang yung submit and wait for the processing. At nandyan na yung formula
sa ibaba. The Excel formula for counting cells that meet multiple criteria is the COUNTIFs function. So, di ba napansin nyo mga kaibigan, yung in-enter ko is COUNTIF lamang. Dahil nilagay ko dito, gusto ko multiple criteria dahil marami akong criteria na gagawin. Kaya, itinama niya. Sa halip na COUNTIF, ay ginawang COUNTIF. So, ibig sabihin, matatagpuan sa COUNTIF na may S yung aking hinahanap. The syntax for the COUNTIFs function is as follows. So, ito yung itatype nyo lamang sa Excel. COUNTIFs, range, tapos criteria, range 2, criteria 2. You can add up to 127 range criteria pairs to the function. Each range criteria pair specifies a range of cells to evaluate and the criteria to use for counting. The function counts for the number of cells that meet all of the specified criteria. For example, di ba? May example pa. If you want to count the number of cells in the range A1 to A10 that contain the text apple and the number 10, you can use the following formula. And so on and so forth. So, ito yung halimbawa ng result, no? Kapag gumamit tayo ng AI. So, kung wala kang idea sa paggawa ng formula, napakadali na ngayon sa tulong ng AI. Okay, subukan natin pindutin itong insert in the current cell. So, andito na siya. Pansin nyo, nalipat na dito yung explanation. Ayan. So, walang kahirap-hirap mga kaibigan, di ba? So, as easy as that. So, na tayong madaling paliwanag. Pwede nyo rin namang i-copy. Pwede rin namang insert na lamang sa current cell. Automatic na. Okay? Paano magkaroon ng show bot dito? Okay? So, insert. Get add-ins. Hanapin nyo lamang yung Excel formula bot. Excel formula bot. Ito yon. Tapos, i-click nyo lang yung add. Okay, again, pumunta kayo sa insert. Pindutin nyo lamang ang get add-ins at i-type ninyo yung Excel formula bot. At pindutin lamang ninyo ang add. Kapag napindutan ninyo yung add, ito ay mapupunta na sa inyong Microsoft. So, ito na yung formula ko. Maaari din kayong magtanong kung bakit iyon yung formula. So, itry nga natin. Explain this. Okay, processing. Oh, okay. So, nakalagay dito yung explanation niya. So, ituturo ko yung cell dito, tapos, ayan. Okay, so the function is used to count the number of cells within a range that meet multiple criteria. In this case, the range being evaluated is A1 to A10. The first criteria being evaluated is whether the cell contains the text apple. The second criteria being evaluated is whether the cell contains the number of 10. The function will count the number of cells that meet both of these criteria and return to the value. Okay. So, another tricks. Halimbawa, paano ninyo magagawa na kapag kinilik ninyo itong row, ay magkakaroon ng highlights na kulay. Okay?
So, no need na kahit anong i-click mo dyan na row, yung buong rows, o kahit anong cell yung i-click nyo, yung buong rows ay maha-highlight. So, hindi kayo malilito kung naghahanap, kung mahaba yung data ninyo. Kung sobrang haba hanggang doon, automatic niyang hahanapin. Okay, so pinutin nyo lamang yung conditional formatting, new rules, at i-click nyo lamang use a formula to determine the cell. So, dito yung formula. Okay? So, yung formula ay mamaya ko sasabihin sa susunod na video. That's all for now. Thank you.